Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga likas na paraan upang labanan ang mataas na blood sugar. Alam mo ba na ang isang maliit na buto na mas maliit pa sa iyong kuko ay maaaring makatulong sa iyo na labanan ang mataas na blood sugar sa natural na paraan para sa milyon-milyong senior? Ito ay maaaring ang simple at nakalimutang sagot na nasa ating harapan lamang. Kung pagod ka na sa pakiramdam na laging nanghihina, bigo sa pabago-bagong blood sugar at nag-aalala sa iyong susunod na A1C test, hindi ka nag-iisa. Habang tayo ay tumatanda, hindi na tumutugon ang ating katawan sa insulin sa parehong paraan. At bawat kain ay parang isang sugal. Ngunit paano kung ang pamamahala sa blood sugar ay hindi lamang tungkol sa mahigpit na dieta o matatapang na gamot? Paano kung ang isang maliit na natural na buto na ginamit sa loob ng maraming siglo ay maaaring makatulong na mapababa ang iyong mga antas ng asukal ng dahan-dahan at ligtas? Sa video na ito, matutuklasan mo ang pangalan ng makapangyarihang buto na ito, kung paano ito gumagana sa iyong katawan upang labanan ang asukal, at ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ito araw-araw para sa pinakamataas na resulta. Ating ding aalamin ang mga karaniwang masusustansyang pagkain na lihim na nagpapataas ng iyong asukal at kung ano ang dapat kainin sa halip. Dito, pinagsasama natin ang tunay na agham at likas na karunungan. Palaging isinasaalang-alang ang iyong kalusugan, pagiging simple at dignidad. Ang aming layunin ay gabayan ka, hindi ka malula, gamit ang mga praktikal na tip na talagang gumagana. Kaya, magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-unawa kung bakit nagiging mas mahirap kontrolin ang blood sugar habang tumatanda, at kung paano nababagay ang abang buto na ito sa mas malaking larawan ng natural na paggaling. 8. Tiyaan ng dahon ng insulin habang tayo ay tumatanda. Marami sa atin ang napapansin na hindi na pinoproseso ng ating katawan ang pagkain tulad ng dati. Kumakain ka ng isang bagay na tila hindi nakakasama noon. Ngayon, pinapataas nito ang iyong blood sugar. Bakit ganoon? Lahat ito ay dahil sa insulin resistance. Sa paglipas ng panahon, ang iyong mga selula ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa insulin, ang hormone na tumutulong na ilipat ang asukal mula sa iyong dugo patungo sa iyong mga kalamnan at organ. Kapag nangyari ito, nananatili ang asukal sa iyong daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagkapagod, malabong paningin, at malubhang pinsala sa iyong mga nerbiyos, puso at bato. Kaya naman mas mahalaga ang iyong kinakain kaysa dati. Ngunit ang solusyon ay hindi palaging mas maraming gamot. Minsan, nag-aalok ang kalikasan ng isang bagay na makapangyarihan, banayad, at nakakagulat na simple. Isang halimbawa nito ay ang tsaa ng dahon ng insulin. Nagawa sa isang halamang tinatawag na Costus igneus. Kilala rin ito bilang insulin plant at may magandang dahilan. Ang mga dahon ng halamang ito ay puno ng mga natural na compound na maaaring magpababa ng blood sugar at suportahan pa ang iyong pancreas, ang organ na responsable sa produksyon ng insulin. Sa tradisyonal na gamot, lalo na sa India at Timog Silangang Asya, ang dahon ng insulin ay ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon upang matulungan ang mga taong may type 2 diabetes. Ngunit ngayon, nagsisimula ng makahabol ang agham at maganda ang mga resulta. Ang mga dahon na ito ay naglalaman ng mga aktibong phytochemical na gumagawa ng dalawang mahalagang bagay. Una,
Pinasisigla nila ang iyong pancreas na maglabas ng mas maraming insulin sa natural na paraan. Pangalawa, tinutulungan nila ang iyong mga selula na mas mahusay na sumipsip ng asukal, na nangangahulugang mas kaunting asukal ang lumulutang sa iyong dugo, na naglalagay ng mas kaunting stress sa iyong mga organ. Bukod pa riyan, kilala ang dahon ng insulin sa mga benepisyong anti-inflammatory nito na kritikal dahil ang talamak na pamamaga ay lalong nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Iminumungkahi pa ng ilang pag-aaral na maaari itong makatulong na mapababa ang presyon ng dugo at protektahan ang iyong mga daluyan ng dugo, na parehong mahalaga para sa mga senior na namamahala sa diabetes at kalusugan ng puso ng sabay. Ang pag-inom ng tsaang ito ay simple. Pakuluan ng 4 hanggang 5 tuyong dahon sa tubig sa loob ng mga 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay hayaan itong nakababad. Maaari mo itong inumin ng maligamgam na may isang hiwa ng luya o isang piga ng lemon, ngunit iwasang magdagdag ng anumang pampatamis, kahit na pulot. Dahil binabawi nito ang mga benepisyo sa blood sugar. Karamihan sa mga tao ay nakakahanap ng pinakamahusay na resulta kapag iniinom ito 2 beses sa isang araw. 1 beses sa umaga ng walang laman ng tiyan at muli bago matulog. At narito ang magandang bahagi. Ito ay hindi isang magic fix. Ito ay isang banayad na kaalyado. Hindi tulad ng matatapang na gamot na gumugulat sa iyong sistema. Ang tiyaan ng dahon ng insulin ay gumagana kasama ng iyong katawan. Tinutulungan itong alalahanin kung paano pamahalaan ang asukal sa natural na paraan. Ito ay tulad ng pagbibigay ng tulong sa iyong pancreas nang hindi ito masyadong pinipilit. Kaya naman parami ang mga senior na bumabaling sa tsaa ng dahon ng insulin. Hindi dahil gusto nilang palitan ang gamot ng walang pahintulot, kundi dahil gusto nilang maging mas may kontrol sa kanilang mga katawan. Gusto nila ng mas maraming enerhiya, mas kaunting stress, at ang pag-asa na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kalusugan. Siyempre, dapat kang laging kumonsulta sa iyong doktor. Lalo na kung umiinom ka na ng gamot para mapababa ang blood sugar. Makapangyarihan ang tsaa at kapag isinabay sa ibang mga gamot, maaari nitong masyadong mapababa ang iyong asukal. Ngunit kapag ginamit ng tama, ipinapakita ng halamang ito kung paano maaaring maging bahagi pa rin ng modernong buhay ang natural na paggaling. Ngayong nakita mo na kung paano maibabalik ng isang simpleng tsaa ang balanse at masuportahan ang iyong pancreas. Lumipat tayo sa isa pang natural na sandata. Sa pagkakataong ito, isang maliit na buto na gumagana tulad ng isang espongha upang sumipsip ng asukal mula sa iyong daluyan ng dugo. 7. Sariwang peach. Minsan ang sagot sa mas mahusay na blood sugar ay hindi nagmumula sa isang bote ng tableta. Tumutubo ito sa isang puno. At oo, pinag-uusapan natin ang mga peach. Matamis, makatas, at madalas na itinuturing na isang summer treat. Ang mga peach ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan. Lalo na para sa mga senior na sinusubukang kontrolin ang kanilang blood sugar sa natural na paraan. Ating suriin ito. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo, humihina ang ating tugon sa insulin, at nagiging mas sensitibo ang ating katawan sa ating kinakain. Maging ang mga prutas ay maaaring maging komplikado. Ang ilan ay masyadong mabilis magpataas ng blood sugar, ngunit ang mga peach, lalo na kapag kinain ng sariwa at kasama ang balat, ay isang exception. Narito kung bakit. Ang mga peach ay mababa sa calories at puno ng dietary fiber na nagpapabagal sa panunaw ng asukal. Nangangahulugan ito na ang glucose mula sa prutas ay hindi biglaang pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Sa halip, dahan-dahan itong inilalabas
na tumutulong na maiwasan ang mga sugar spike at crash na nag-iiwan sa iyong pakiramdam na pagod, nanginginig o nalilito. Ngunit hindi lang iyon. Ang mga peach ay mayaman din sa polyphenols, makapangyarihang antioxidants na nagpoprotekta sa iyong mga selula mula sa pinsala. Ito ay mahalaga para sa mga taong may diabetes dahil ang mataas na blood sugar ay maaaring tahimik na atakihin ang iyong mga organ, lalo na ang mga mata at bato. Ang vitamin C sa mga peach ay sumusuporta rin sa kalusugan ng immune system at binabawasan ang pamamaga, na madalas na mas mataas sa mga may insulin resistance, mas kahanga-hanga pa. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga bioactive compound sa mga peach ay maaring mapabuti ang insulin sensitivity, na nangangahulugang mas mahusay na ginagamit ng iyong katawan ang insulin. Ito ay isang game changer para sa mga senior na namamahala sa type 2 diabetes dahil ang mas mahusay na tugon sa insulin ay katumbas ng mas matatag na blood sugar ng may mas kaunting pagsisikap. Ang mga peach ay isang kahanga-hangang paraan din upang matugunan ang matamis na panlasa ng hindi bumabaling sa mga processed na merienda o mga dessert na puno ng asukal. Binibigyan kanila ng natural na tamis, fiber at hydration sa isang kagat. Ito ay isang maliit na pagbabago na may malaking epekto. Ang pagpapalit ng isang cookie sa isang peach ay maaaring mangahulugan ng mas maraming enerhiya, mas magandang mood, at mas kaunting blood sugar roller coaster. Ngunit narito ang susi. Pumili ng mga sariwang peach. Ang mga delata o nakabote na peach ay madalas na ibinabad sa mga syrup at idinagdag na asukal na sumisira sa lahat ng benepisyo. At kung kinakain mo ang balat na naglalaman ng karamihan sa fiber, siguraduhing hugasan itong mabuti upang matanggal ang mga pestisidyo. Hindi, ito tungkol sa paggawa ng mga peach na sentro ng bawat pagkain. Ito ay tungkol sa pagsasama ng matatalinong natural na pagkain na tumutulong sa iyong katawan na gawin ang dapat nitong gawin. Panatilihing balanse ang blood sugar. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mas may kontrol sa iyong mga cravings, iyong enerhiya, at iyong kalusugan nang hindi isinusuko ang simpleng kagalakan ng pagkain. Dahil narito ang katotohanan. Ang pagkain ay maaaring maging gamot at madalas na ibinibigay sa atin ng kalikasan ang eksaktong kailangan natin kapag tayo ay nagdahan-dahan at nakikinig. At ngayong alam mo na kung paano makakagawa ng malaking pagkakaiba ang isang simpleng bagay tulad ng sariwang peach sa iyong mga antas ng asukal. Maghintay ka hanggang marinig mo ang tungkol sa maliit na himalang buto na ito. Isang buto na ikinagulat ng mga doktor dahil sa kakayahan nitong sumipsip ng asukal na parang espongha mula sa iyong daluyan ng dugo, butter beans o string beans, water. Ilipat natin ngayon ang ating focus mula sa mga prutas patungo sa isang bagay na mas nakakagulat, mga beans. Tama, minsan ang pinakamakapangyarihang pagkain para sa iyong blood sugar ay hindi dumadating na may magarbong label o mataas na presyo. Dumadating ito sa anyo ng isang bagay na simple at pamilyar. Butter beans at string beans. Ngayon, bakit napakahalaga ng mga simpleng beans na ito, lalo na para sa mga senior na namamahala sa type 2 diabetes? Lahat ito ay nakasalalay sa kung paano pinangangasiwaan ng iyong katawan ang mga carbohydrates. Kapag kumakain ka ng carbs, lalo na ang mga refined tulad ng puting tinapay o pasta, mabilis silang natutunaw at nagiging asukal na bumabaha sa iyong daluyan ng dugo. Ngunit ang mga pagkaing mataas sa soluble fiber at resistant starch, tulad ng mga beans na ito, ay kabaligtaran ang ginagawa, pinapabagal nila ang panunaw.
na nangangahulugang dahan-dahang inilalabas ang asukal, hindi sabay-sabay. Ang butter beans, na kilala rin bilang lima beans, ay puno ng resistant starch, isang uri ng fiber na hindi agad natutunaw ng iyong katawan. Sa halip, ito ay naglalakbay pababa sa iyong kolon, kung saan pinapakain nito ang mga mabubuting bakterya sa iyong bituka. At narito ang hindi alam ng karamihan. Ang isang mas malusog na bituka ay maaaring aktwal na mapabuti ang insulin sensitivity. Nangangahulugan iyon na ang iyong katawan ay nagiging mas mahusay sa paggamit ng insulin na ginagawa na nito. Ang spring beans o green beans ay maaaring mukhang magaan at malutong. Ngunit huwag hayaang linlangin ka ng kanilang banayad na anyo. Puno sila ng plant-based fiber, bitamina tulad ng B1 at B6 at mga mineral tulad ng magnesium at phosphorus, na lahat ay sumusuporta sa iyong metabolismo at nervous system. Para sa mga senior, ang mga nutrient na ito ay mahalaga hindi lamang para sa blood sugar, kundi para sa enerhiya, focus, at maging sa mood. At mayroon pa, at parehong uri ng beans ay maaaring makatulong na mapababa ang glycemic index ng iyong buong pagkain. Nangangahulugan iyon na kung kakainin mo sila kasama ng kanin o ibang carb, binabawasan nila kung gaano kabilis tumama ang asukal na iyon sa iyong daluyan ng dugo. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang natural na traffic cop para sa iyong blood sugar. Pinapabagal ang lahat upang makasabay ang iyong katawan. Bukod sa kanilang mga sustansya, nag-aalok din ang mga beans na ito ng isang bagay na emosyonal, kumpiyansa. Kapag isinasama mo ang mga beans sa iyong mga pagkain, hindi ka lang kumakain para mabuhay. Kumakain ka ng may layunin. Gumagawa ka ng isang may kamalayang pagpili upang alagaan ang iyong katawan at protektahan ang iyong hinaharap. At aminin natin, merong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang mainit na mangkok ng beans. Ito ay simple, abot kaya, at parang nasa bahay ka, ang pinakamagandang bahagi. Sila ay versatile. Maari kang magdagdag ng butter beans sa mga nilaga. Durugin sila bilang isang creamy side dish o ipares sa brown rice para sa isang masustansyang balanseng pagkain. Ang string beans ay masarap na steamed, ginisa sa bawang, o isinama sa isang sariwang salad. At hindi tulad ng mga magagarang produkto na para sa diabetes. Wala silang mga kemikal o nakatagong asukal. Puro natural na kabutihan na alam ng iyong katawan kung paano gamitin. Ang pagkain ng beans ay hindi ka gagawing perpekto sa isang gabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, makakatulong sila sa iyo na maiwasan ang mga blood sugar spike, bawasan ang pamamaga, at manatiling busog ng mas matagal na nangangahulugang mas kaunting cravings para sa mga matatamis at merienda. Iyan ay isang makapangyarihang pagbabago. Kaya, sa susunod na magplano ka ng iyong pagkain, isipin mo ito. Paano kung ang isang maliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag ng beans ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang sugar crash, matulog ng mas mahimbing at maging mas matatag sa buong araw? Dahil ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay gamot kapag ginamit mo ito ng tama. At sa pagsasalita ng pagkain bilang gamot, mayroong isang maliit na buto na ginamit sa loob ng maraming siglo sa sinaunang medisina at kinukumpirma na ngayon ng modernong agham ang hindi kapanipaniwalang kakayahan nitong walisin ang labis na asukal palabas ng iyong dugo na parang espongha. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5. Hilaw o bahagyang lutong bawang. Ngayon, bumaling tayo sa isang bagay na mas pamilyar. Isang bagay na marami sa atin ay mayroon na sa kusina, ngunit madalas nating hindi napapansin ang tunay na kapangyarihan nito.
Oo, pinag-uusapan natin ang bawang, ngunit hindi lang basta bawang, ang uri na hilaw o bahagyang luto lamang. Maaring nagtataka ka, bakit hilaw? Bakit hindi na lang ito isama sa iba pang hapunan? Bueno, ang sagot ay nasa isang makapangyarihang natural na compound na tinatawag na allicin. Kapag dinurog o tinadtad ang bawang at hinayaan ng ilang minuto, ina-activate nito ang compound na ito. At ang allicin ay isang game changer para sa regulasyon ng blood sugar. Narito ang maikling version. Habang tayo ay tumatanda, hindi na tumutugon ang ating mga selula sa insulin tulad ng dati. Nangangahulugan iyon na mas maraming asukal ang lumulutang sa daluyan ng dugo. Nagpapataas ng iyong fasting blood sugar, umuubos ng iyong enerhiya, at naglalagay ng stress sa iyong puso at bato. Ngunit tinutulungan ng allicin ang iyong mga selula na maging mas sensitibo sa insulin. Kaya mas epektibo nilang kinukuha ang asukal mula sa dugo. Ito ay tulad ng pag-upgrade sa natural na sistema ng pagtatapon ng asukal ng iyong katawan. Bukod pa riyan, nakakatulong ang bawang na buksan ang iyong mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa sirkulasyon at para sa sino mang nakikipag-ugnayan sa mataas na presyo ng dugo, isang karaniwang kasama ng diabetes, iyan ay isang malaking panalo. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas maraming oxygen at sustansya na nakakarating sa mga bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng paggaling. Nilalabanan din nito ang pamamaga, na parang isang mabagal na apoy sa katawan na lalong nagpapahirap sa pamamahala ng diabetes. Pinapalamig ng bawang ang apoy na iyon ng dahan-dahan ngunit palagian. At mayroon pa, ipinakita na binabawasan ng bawang ang LDL cholesterol, ang tinatawag na masamang kolesterol na bumabara sa mga ugat. Nangangahulugan iyon na habang tinutulungan mo ang iyong blood sugar, pinoprotektahan mo rin ang iyong puso. Para sa mga senior, ito ay isang 2-for-1 na regalo mula sa kalikasan. Ang pinakamagandang bahagi, madali itong gamitin. Durugin o tadtarin lang ang isang maliit na butil ng sariwang bawang. Hayaan itong magpahinga ng 5 hanggang 10 minuto para ma-activate ang mga enzyme. Pagkatapos ay ihalo sa pagkain. Maaari mo itong idagdag sa mga yogurt dip, salad, o kahit kainin ito kasama ng isang maliit na kutsara ng olive oil. Kung masyadong matapang ang hilaw na bawang, na madalas para sa mga mas matatandang panlasa, maaari mo itong bahagyang igisa sa mahinang apoy. Mag-ingat lang. Ang sobrang init ay maaaring sumira sa mga aktibong compound. At maging totoo tayo, hindi ito isang exotic na superfood na inangkat mula sa kabilang panig ng mundo. Ito ay bawang, abot kaya, magagamit, at pamilyar. Ito ay isang bagay na alam mo na sa buong buhay mo. Ngunit marahil hindi mo tiningnan bilang isang gamot. Ngunit ngayon, mas alam mo na ang isang maliit na butil sa isang araw ay maaaring suportahan ang mas mahusay na blood sugar. Mas mababang presyo ng dugo, bawasan ang pamamaga, at protektahan ang iyong puso. Hindi lang iyan payo sa kalusugan. Iyan ay pag-asa na malalasahan mo kapag isinasama mo ang bawang sa iyong pang-araw-araw na gawain. Hindi mo lang tinitimplahan ang iyong mga pagkain, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong katawan. Pinapahalagahan kita, lumalaban pa rin ako para sa iyo. Iyan ay makapangyarihan, iyan ay personal, at kung kailan akala mo ay hindi na ito gaganda. Mayroong isang maliit na buto
na halos hindi nakikita ng mata na gumagana sa loob ng iyong bituka, na parang espongha na sumisipsip ng asukal bago pa man ito makarating sa iyong daluyan ng dugo. Handa nang malaman kung ano ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, siguraduhing mag-iwan ng komento. Pindutin ang like at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na content sa kalusugan na talagang mahalaga. At huwag kalimutang tingnan ang description sa ibaba. Inilista ko ang ilang pinagkakatiwalaang produkto sa kalusugan na personal kong sinusuportahan. Ang mga ito ay maingat na pinili upang suportahan ang iyong blood sugar at pangkalahatang kagalingan. 4. Hilaw na pulang sibuyas. Lumipat tayo mula sa bawang patungo sa isa pang abang bayani sa kusina. Isa na madalas na hindi napapansin, ngunit nagtataglay ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang natural na compound para sa pagkontrol ng blood sugar. Pinag-uusapan natin ang hilaw na pulang sibuyas. Ngayon, maaring hindi kaakit-akit pakinggan ang mga sibuyas. Ang ilan ay umiiwas pa nga sa kanila dahil sa malakas na amoy o sa hapdi sa mata. Ngunit narito ang katotohanan. Kapag kinain ng hilaw, ang mga pulang sibuyas ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa mga senior na namamahala sa diabetes. Bakit? Dahil sa dalawang pangunahing compound, quercetin at mga natural na sulfur compound. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting bumababa ang kakayahan ng ating katawan na tumugon sa insulin. Nangangahulugan iyon na mas matagal na nananatiling mataas ang asukal sa ating dugo na humahantong sa pagkapagod, malabong paningin, pananakit ng nerbiyos, at pangmatagalang pinsala sa mga bato at puso. Ngunit ang quercetin, isang natural na pigment ng halaman na sagana sa mga pulang sibuyas, ay tumutulong na mapahusay ang insulin sensitivity. Nangangahulugan iyon na ang iyong katawan ay nagiging mas mahusay sa pagkuha ng asukal mula sa dugo at paglipat nito kung saan ito nararapat sa iyong mga selula para sa enerhiya. At mayroon pa, tumutulong din ang mga hilaw na pulang sibuyas na protektahan ang mga beta cell sa iyong pankreas, ang mismong mga selula na responsable sa paggawa ng insulin. Kapag ang mga selulang ito ay namamaga o sobrang pagod, nagdurusa ang iyong pagkontrol sa asukal. Ngunit sa tulong ng mga antioxidant sa mga sibuyas, ang mga selulang ito ay sinusuportahan at pinoprotektahan. Huwag nating kalimutan ang kanilang papel sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng circulation para sa mga senior. Ang dalawang bagay na ito ay magkasama. Ang pamamaga ay madalas na tahimik ngunit nakamamatay. Hinaharangan nito ang paggana ng insulin, pinapatigas ang mga daluyan ng dugo, at pinapabagal ang paggaling. Ngunit ang mga hilaw na sibuyas ay nagsisilbing isang banayad na anti-inflammatory na nagpapakalma sa iyong sistema mula sa loob. Ang pinabuting circulation naman ay nangangahulugan ng mas mahusay na presyo ng dugo at mas maraming oxygen na nakakarating sa iyong mahahalagang organ. Pareho itong critical sa pag-iwas sa mga komplikasyon ng diabetes. At narito ang isang bagay na hindi napagtatanto ng marami. Nakakatulong din ang mga pulang sibuyas na mapabuti ang kolesterol. Pinapababa nila ang masamang LDL cholesterol at tumutulong na itaas ang mabuting HDL. Ito ay lalong mahalaga kung sinusubukan mong iwasan ang sakit sa puso na isang malaking panganib para sa mga taong may mataas na blood sugar. Kaya, habang tinutulungan mo ang iyong glucose, pinoprotektahan mo rin ang iyong puso. Maaring nagtatanong ka, paano ko sila kakainin ng hilaw? Mas madali kaysa sa iniisip mo. Hiwain sila ng manipis at idagdag sa isang salad. Isiksik sila sa isang sandwich
o isaboy sa ibabaw ng mga lutong pagkain bago ihain upang hindi masira ng init ang kanilang mga nakapagpapagaling na compound. Kung masyadong matapang ang lasa, subukang ibabad ang mga hiwa sa malamig na tubig sa loob ng 10 minuto upang maging mas banayad nang hindi nawawala ang kanilang mga benepisyo. Ang nagpapangyari dito ay hindi lang ang agham, kundi ang pagiging simple. Hindi mo kailangan ng bagong reseta o mamahaling supplement. Kailangan mo ng isang gulay na nasa iyong mesa na sa buong buhay mo, na ngayon ay nauunawaan sa isang ganap na bagong paraan. Ang pagdaragdag ng mga pulang sibuyas sa iyong mga pagkain ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unlad. Ito ay tungkol sa paggawa ng kung ano ang kaya mo, kung nasaan ka man gamit ang kung ano ang mayroon ka na. Iyan ay nagpapalakas. Iyan ay nakapagpapagaling. At iyan ang uri ng ugali na nagiging tunay at pangmatagalang pagbabago. Dahil kapag ang pagkain ay naging gamot mo, bawat kagat ay nagiging isang gawa ng pangangalaga sa sarili. At sa pagsasalita ng pangangalaga sa sarili, mayroong isang buto na kasing liit ng buhangin na ginamit sa mga sinaunang sistema ng pagpapagaling upang walisin ang labis na asukal mula sa dugo at muling balansehin ang panunaw mula sa loob. Sa susunod na seksyon, aalamin natin kung ano ito at kung paano ito gamitin ng ligtas at epektibo. 3. Coconut flour. Ngayon, maglaan tayo ng sandali upang pag-usapan ang isang bagay na maaaring tahimik na pumasok sa iyong pang-araw-araw na gawain at lumikha ng tunay na pagbabago nang hindi mo man lang napapansin. Pinag-uusapan natin ang coconut flour. Maaaring nakita mo na ito sa mga istante ng tindahan at inakala na isa lamang itong health food trend. Ngunit ang coconut flour ay higit pa riyan. Lalo na para sa mga senior na gustong kontrolin ang kanilang blood sugar sa natural na paraan nang hindi isinusuko ang kagalakan ng pagkain. Narito kung bakit ito mahalaga. Karamihan sa mga karaniwang harina tulad ng puti o kahit whole wheat ay mataas sa carbohydrates at mababa sa fiber. Kapag kinain mo sila, mabilis na tumataas ang iyong blood sugar na naglalagay ng presyon sa iyong katawan na maglabas ng mas maraming insulin. Ngunit sa pagtanda, madalas na nahihirapan ang ating mga katawan na makasabay sa demand na ito. Dito gumagawa ng pagkakaiba ang coconut flour. Ang coconut flour ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapatuyo at paggiling ng sapal ng mga hinog na niyog. Ito ay natural na mababa sa carbohydrates at mataas sa fiber, lalo na ang soluble fiber, na nagpapabagal sa panunaw at pagsipsip ng asukal sa katawan. Nangangahulugan ito na nakakatulong itong maiwasan ang matatalim na pagtaas ng blood sugar na nagiiwan sa iyong pakiramdam na pagod, nalilito, o gutom makalipas ang isang oras. Ngunit mas maganda pa ito. Naglalaman din ang coconut flour ng insoluble fiber na sumusuporta sa malusog na panunaw at pinapanatili ang maayos na daloy sa iyong bituka. At kapag malusog ang iyong bituka, maaari nitong aktwal na mapabuti ang pagkontrol ng blood sugar, bawasan ang pamamaga, at suportahan pa ang iyong mood at immune system. Naglalaman din ito ng isang uri ng malusog na taba na tinatawag na medium-chain triglycerides, lalo na ang lauric acid. Ang mga taba na ito ay mabilis na mapagkukunan ng enerhiya na hindi nagpapataas ng iyong blood sugar. Mayroon din silang natural na anti-immunity at antimicrobial na katangian na nangangahulugang nakakatulong silang pakalmahin ang katawan at protektahan ito mula sa mga infection. Isang bonus para sa mga senior na may mas mahinang immune system. Ngayon, pag-usapan natin ang paggamit nito. Ang coconut flour ay bahagyang matamis at may banayad na lasa na ginagawa itong perpekto para sa pagbe-bake.
pagbabalot ng tinapay o kahit pampalapot ng mga sopas at nilaga. Ngunit narito ang susi. Sumisipsip ito ng maraming likido, kaya kakailanganin mo ng mas kaunting harina at mas maraming itlog o moisture sa iyong mga recipe. Maaaring kailanganin ng kaunting trial and error, ngunit kapag nasanay ka na, ito ay magiging isang pinagkakatiwalaang bahagi ng iyong gawain sa kusina. At dito nangyayari ang emosyonal na pagbabago. Para sa maraming senior, ang pamamahala sa diabetes ay madalas na parang pagsuko ng mga bagay. Pagsuko sa tinapay, dessert, pancake, kaginhawaan. Ngunit hinahayaan ka ng coconut flour na ibalik ang ilan sa mga pagkaing iyon sa iyong buhay sa isang mas malusog, mas matalinong paraan. Binibigyan ka nito ng kalayaan at flexibility nang walang kasalanan o pagbagsak ng glucose. Hindi ka lang pumipili ng isang pamalit sa harina. Gumagawa ka ng isang pahayag. Karapat-dapat pa rin ako sa pagkain na masarap at nagpapanatili sa aking kalusugan. Ang mga maliliit at palagiang pagbabago na ito ang lumilikha ng malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Isang coconut flour pancake, isang coconut flour muffin. Bawat isa ay isang hakbang tungo sa mas mahusay na balanse, mas mahusay na enerhiya, at mas mahusay na kalusugan. At kung kailan akala mo ay hindi posibleng makatulong ang harina sa blood sugar, mayroong isang bagay na mas maliit, ngunit mas makapangyarihan, isang maliit na gintong buto na ginamit sa Ayurvedic at traditional na gamot sa loob ng maraming siglo. At maaring ito lang ang nawawalang link sa iyong laban sa blood sugar. 2, dahon ng alugbati Malabar spinach. Ngayon, magdahan-dahan tayo at tingnan ang isang bagay na tunay na simple. Isang bagay na maaaring tumutubo pa nga sa iyong bakuran nang walang gaanong abala. Pinag-uusapan natin ang alugbati o Malabar spinach. Isang madahong gulay na madalas na nakakalimutan, ngunit tahimik na makapangyarihan pagdating sa pamamahala ng blood sugar. Kaya, ano ang nagpapangyari sa madahong halaman na ito na napakakatulong? Lalo na para sa mga senior na nakikipag-ugnayan sa mataas na antas ng glucose. Ang sagot ay nasa 3 simpleng katangian: fiber, magnesium, at antioxidants. Magsimula tayo sa fiber. Ang alugbati ay puno ng parehong soluble at insoluble fiber na tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal pagkatapos kumain. Sa halip na hayaang dumaloy ng mabilis ang mga carbohydrates sa iyong daluyan ng dugo, ang fiber ay gumaganap na parang isang natural na espongha. Pinapabagal ang lahat na nagbibigay sa iyong katawan ng mas maraming oras upang iproseso ang asukal. Nangangahulugan ito ng mas kaunting mga spike, mas kaunting pagkapagod, at mas matatag na enerhiya sa buong araw mo. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang alugbati ay mayaman din sa magnesium, isang mineral na hindi alam ng maraming matatanda na mababa sa kanila. At narito ang susi. Ang magnesium ay gumaganap ng isang malaking papel sa glucose metabolism. Tumutulong ito sa iyong katawan na gamitin ang insulin ng mas epektibo at binabawasan ang isang bagay na tinatawag na insulin resistance, isang malaking issue sa type 2 diabetes. Kapag ang iyong mga selula ay naging mas sensitibo sa insulin, mas mahusay silang kumukuha ng asukal mula sa dugo at ginagawa itong enerhiya sa halip na hayaan itong lumutang na nagdudulot ng pinsala. At huwag nating kalimutan ang mga antioxidant. Ang alugbati ay naglalaman ng mga compound na tumutulong na protektahan ang iyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsalang dulot ng mataas na blood sugar. Sa paglipas ng panahon, sinisira ng labis na asukal ang iyong mga ugat, lalo na sa iyong mga mata, bato at puso.
Ngunit ang mga antioxidant na ito ay nagsisilbing mga panangga na nagbabantay sa mga maselang tissue na iyon at nagpapababa ng iyong panganib sa mga komplikasyon. Ngayon, sa emotional na aspeto, makapangyarihan ang halamang ito dahil ito ay accessible. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling pamimili o komplikadong paghahanda. Maaari mo itong mahanap sa mga lokal na palengke, palakihin sa bahay, o kahit na anihin ng sariwa sa maraming bahagi ng mundo. Ito ay abot kaya matibay at mapagpatawad, at ito ay napaka-versatile. Maaari mo itong ihalo sa mga sopas, isama sa mga nilaga, steam, o kahit kainin ng hilaw sa mga salad. Ang texture ay bahagyang madulas tulad ng okra, na ginagawang mahusay para sa panunaw at nakapapawi sa lining ng bituka. Isa pang tahimik na benepisyo para sa mga taong nahihirapan sa mga issue sa metabolic. Ang totoo ay karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ang mga pagkain tulad ng alugbati dahil hindi sila uso o magarbo. Ngunit iyon ang kagandahan nito. Hindi ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa kung ano ang gumagana at gumagana ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Walang mga side effect. Walang komplikadong mga gawain. Isang pare-parehong natural na suporta lamang para sa iyong blood sugar at pangkalahatang kalusugan. Ang pagpili ng mga pagkain tulad ng alugbati ay hindi lamang isang desisyon sa dieta. Ito ay isang pagbabago sa pag-iisip. Sinasabi nito, hindi ako sumusuko. Pumipili ako ng maliliit at matatalinong aksyon na nagdaragdag. At ngayong natuklasan na natin ang nakatagong kapangyarihan ng madahong gulay na ito, oras na para makilala ang bida sa video ngayon, ang isang maliit na buto na gumagana tulad ng isang magnet ng blood sugar, na humihila ng labis na glucose mula sa iyong katawan at binabago kung paano gumagana ang iyong sistema mula sa loob. Isa. Buto ng fenugreek. Pinag-usapan na natin ang mga madahong gulay, ugat, at maging harina. Ngunit ngayon ay oras na para ibunyag ang tunay na bida. Ang isang maliit na buto na tahimik na ginamit sa libu-libong taon. At gayon paman, marami pa ring senior ang hindi nakakaalam na maaari nitong dahan-dahang hilahin ang asukal mula sa daluyan ng dugo. Ang buto na iyon ay tinatawag na fenugreek, na kilala rin sa ilang kultura bilang alhalva. Sa unang tingin, ang mga buto ng fenugreek ay maaaring hindi mukhang marami. Sila ay maliliit, dilaw kayumanggi at matitigas. Ngunit sa loob ng mga maliliit na buto na ito ay mayroong kayamanan ng nakapagpapagaling na kapangyarihan, lalo na pagdating sa pamamahala ng blood sugar sa natural na paraan. Ating suriin ito, ating suriin. Ang fenugreek ay mayaman sa isang uri ng soluble fiber na nagiging isang makapal na gel kapag hinaluan ng tubig. Ang gel na ito ay gumaganap na parang isang harang sa iyong sistema ng panunaw na nagpapabagal sa pagsipsip ng mga carbohydrates. Nangangahulugan iyon na dahan-dahang pumapasok ang asukal sa iyong daluyan ng dugo, na nagbibigay sa iyong katawan ng mas maraming oras upang gumawa at gumamit ng insulin ng mahusay. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Naglalaman din ang fenugreek ng mga bioactive compound, mga natural na chemical na nagpapabuti sa insulin sensitivity. Para sa mga senior na may insulin resistance o type 2 diabetes. Nangangahulugan ito na ang iyong mga selula ay nagiging mas tumutugon muli sa insulin. Hindi mo na kailangan ng ganon karami nito para gawin ang parehong trabaho.
Ang iyong asukal ay hindi lang nananatili sa iyong dugo. Ito ay ginagamit para sa enerhiya tulad ng dapat at mayroon pa ipinakita na binabawasan ng fenugreek ang gana sa pagkain at kinokontrol ang mga sugar cravings. Ito ay isang game changer para sa sinumang nakakaramdam na natigil sa isang cycle ng pagkain, pagbagsak, at paghahanap ng mas maraming asukal. Kapag ang iyong katawan ay nakakaramdam na busog ng mas matagal at mas nasisiyahan, natural kang gumagawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa pagkain at nagiging mas madaling pamahalaan ang blood sugar sa araw-araw. Ang emotional na bahagi ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kontrol. Ito ay hindi isang matapang na gamot. Hindi ito mahal. Hindi nito inaalis ang iyong kalayaan. Ito ay isang natural na kaalyado. Isang bagay na maaari mong hititin bilang tsaa o ihalo sa maligamgam na tubig tuwing umaga. Binabalik nito sa iyo ang paniniwala na ang paggaling ay hindi kailangang maging komplikado. Narito kung paano ito gamitin. Maari mong ibabad ang isang kutsarita ng buong buto ng fenugreek sa magdamag sa tubig at inumin ang tubig at nguyain ang mga buto sa umaga nang walang laman ang tiyan. O maaari kang gumamit ng fenugreek powder sa maligamgam na tubig o isaboy ito ng bahagya sa pagkain. Siguraduhin lamang na kumonsulta muna sa iyong doktor, lalo na kung umiinom ka na ng mga gamot sa blood sugar. Okay, kaya't pag-usapan natin. Malakas ang fenugreek at kung isasabay mo ito sa mga gamot ng walang pangangasiwa, maaari nitong masyadong mapababa ang iyong asukal. Ngunit kapag ginamit ng matalino, ang buto na ito ay nagiging higit pa sa isang supplement. Ito ay nagiging bahagi ng iyong pang-araw-araw na ritual ng pangangalaga. Sinusuportahan nito ang panunaw, pinapabuti ang kolesterol, at binabalanse pa ang mga hormone. Ito ay maliit ngunit makapangyarihan. Nag-aalok sa mga senior ng isang paraan upang mabawi ang kalusugan ng walang takot o pagkabigo. Kaya sa susunod na hawakan mo ang isang dakok ng mga buto na ito, tandaan na hindi ka lang humahawak ng isang pampalasa. Hawak mo ang mga siglo ng nakapagpapagaling na karunungan at isang tunay na pagkakataon sa balanse, enerhiya at pag-asa. At habang makapangyarihan ang fenugreek sa sarili nito, ang pagsasama nito sa iba pang mga natural na gawi tulad ng matalinong hydration, mga pagkaing mayaman sa protina, at mga particular na gulay ay maaaring magpalakas ng iyong pag-unlad. Tingnan natin ang isa pang tip na nag-uugnay sa lahat ng bagay ng maganda. Kung umabot ka na sa puntong ito, alamin mo ito, hindi ka walang kapangyarihan. Hindi mo kailangan ng mga matinding dieta o mamahaling tableta para mabawi ang kontrol sa iyong blood sugar. Ang mga simpleng natural na pagkain tulad ng mga buto ng fenugreek, alugbati, coconut flour, at kahit hilaw na bawang o pulang sibuyas, hindi lang sila mga sangkap, sila ay mga kasangkapan. Banayad, abot kaya, at napatunayan ng parehong tradisyon at agham. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isa lamang sa mga pagkaing ito sa iyong pang-araw-araw na gawain at dahan-dahang pagbabawas ng mga nakakapinsalang trigger tulad ng mga matatamis na cereal, puting tinapay o mga processed na merienda. Muli mo nang isinusulat ang iyong kwento sa kalusugan. Isang hakbang sa isang pagkakataon, isang pagkain sa isang pagkakataon. At tandaan, hindi mo kailangang gawin ito ng perpekto. Kailangan mo lang gawin ito ng palagian. Ganyan nangyayari ang tunay na pagbabago. Ganyan nakakahanap ang mga senior sa buong mundo ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na mga numero ng blood sugar at kapayapaan ng isip ng hindi nakakaramdam na pinagkaitan o nalulula.
Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kahit isang ideya na subukan ngayon, pindutin ang subscribe button upang patuloy na matuto sa amin at huwag huminto dito. Tingnan ang susunod na video sa iyong screen kung saan ibinubunyag namin ang isa pang nakakagulat na pagkain na tumutulong sa paglaban sa mataas na blood sugar. Ang iyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula pa lamang. At narito ako upang samahan ka sa paglakad nito.